Yo mga ka-sports! Grabe, sunod-sunod ang pasabog sa Gilas at Pinoy Hoopers sa international scene. Highest paid kay Soto na untog sa board. Renz Abando rumesbak sa dunk contest. Remy Martin pumirma na sa Europe. Tamayo contender sa KBL MVP at Kevin Kiambao posibleng Rookie of the Year. Kaya huwag kang aalis dahil isa-isahin natin yan ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, Kai Soto highest paid na hit pa ang board. Mga ka-sports, trending na naman ngayon si Kai Soto hindi lang dahil po sa kanyang laro, kundi pati sa kanyang sahod. Report suggest na kabilang si Kai sa highest paid Asian imports plus local hybrid player. At kung ikukumpara sa iba sa Asia, malaki-laki talaga ang kinikita niya. Ibig sabihin lang mataas pa rin ang tiwala ng mga kupunan sa kanyang value. Pero ito ang mas maangas sa isang lugar na hit niya ang board habang dumedepensa. Oo mga ka-sports, literal na sumabit sa taas dahil sa height na at timing niya. At maraming fans ang napaggrabe, ibang level talagang athlete nitong si Kai. Ang malagang punto dito, nag-improve ang kanyang athleticism, mobility at timing niya, bagay sa sobrang crucial kung gusto niyang magtagal sa international basketball at potentially makabalik pa sa mas malaking liga. Kaya ngayon ang mga question natin, sa tingin niyo ba tama lang ba ang presyo sa kanya o overpaid? Comment down below. Pangalawa, si Renz Abando rumesbak sa dunk contest. Akala nila tahimik na sila Kai. Nope, bumalik na ang kanyang apoy. Sumabak ulit si Renz sa dunk contest at doon niya ipinakita na hindi pa rin nawawala ang explosiveness, hang time at showtime mentality niya. Windmill, reverse, power slam, pero hindi lang basta dunking, malaking statement ito na still elite athlete siya, still crowd favorite at still star material. At kapag ganito lagi ang kanyang performance, siguradong lalaki ulit ang value niya internationally. So ngayon mga ka-sports, gusto nyo bang bumalik siya sa Europe or sa Korea o NBA dream pa rin? Next is si Remy Martin, pumirma na daw sa Europe. Officially mga ka-sports, ayon sa mga source, pumirma siya sa European club si Remy Martin. At alaman naman natin pag Europe, ibig sabihin mataas ang level ng basketball, structured system, high IQ gameplay, mas competitive kaysa ibang liga. Ito ay malaking bagay hindi lang para kay Remy kundi para sa Gilas program kung sakaling tawagin siya. Mas lalong titibay ang kanyang experience sa high level basketball. Kung consistent siya, pwedeng maging isa sa pinaka-importanting guards ng Pilipinas sa future tournaments. So ngayon mga ka-sports, si Carl Tamayo, KBL MVP candidate ba? Grabe mga ka-sports ha, unti-unti nang sumasabog ang pangalan ni Carl Tamayo sa Korea. Kung dati role player lang, ngayon reliable scorer, isa na siyang physical rebounder, may kumpiyansa sa tres, mas mature sa kanyang desisyon. At dahil dyan, marami ng analyst ang nagsasabing posibleng MVP candidate si Tamayo kung tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. At kung mangyari yan, history yan para sa isang Pinoy. And lastly, Kevin Kiambao, posible bang maging Rookie of the Year? No, si KQ ay isang powerful, skilled, high IQ, versatile at ngayon pinag-uusapan na bilang potential Rookie of the Year. Bakit? Kasi nga all-around contribution siya. Hindi po takot sa malalaking kalaban, may leadership presence kahit rookie at sakto sa modern basketball. At kung makuha niya po iyan, isa yung proof na world-class talaga ang mga Pinoy talent. So ngayon mga ka-sports, sobrang exciting ng future hindi lang para sa Gilas kundi para sa buong Philippine basketball. Kai Soto highest paid, Abando showtime king pa rin, Remy sa Europa, Tamayo MVP potential, KQ posibleng Rookie of the Year. So ngayon mga ka-sports, sino sa kanila sa tingin nyo ang may pinakamalaking magiging impact sa ating inang bayan? Comment ka sa baba at babasahin ko yan. Don't forget to like, subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat mga ka-sports, mabuhay ang Pinoy basketball. Laban Pilipinas puso. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga
gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos. Kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!